Ngayon ay matutunghayan natin ng isang kwento ng isang babae na nagmahal, nasaktan, at nagmahal ulit. Excited ka na ba sa kwento? Yes, I'm so excited. Excited ka na ba sa ating guest speaker ngayong araw na ito? Ngayon ay wag na natin patagalin pa. Narito ang ating guest speaker, si Miss Sandra. Ang ganda mo naman. Maraming salamat sa inyong lahat at sa pag-invite sa akin. You're welcome. Maraming salamat din sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. So, kamusta ka naman, Sandra? Ang ganda-ganda mo ha? Uy, salamat. Skinner mo. Okay lang naman ako. Talagang naghanda ka para sa araw na ito. Handa mo? Handa ka ba? Handa na. Dahil kami, handa-handa na! So, para malalaman tayo, ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Saan ba nagsimula ang lahat? So, yung kwento ko kasi ay talagang pumapatungo siya sa bawal na pag-ibig. Kasi, makikita niyo naman sa physical na katangian ko na sabi na nila, maganda raw ako. Tapos, nung nag-aaral pa lang ako ay maraming naliligaw sa akin. Meron akong kuya, siya si Kuya Lupe. At yun nga, yung nangyari kasi, hindi ko inaasahan din. Hindi namin inaasahan pareho na ganun, na iibig ako sa kanya, tapos naging mutual yung ano na, parang may nararamdaman din pala siya sa akin. Tapos, nagsimula kasi yun yung, sa bodega, aksidenteng naghahawakan kami ng kamay, tapos, ayun nga, naghawakan kami, tapos parang na-realize namin pareho ba na, parang may nararamdaman ako sa kanya, ganun. Okay, so pagkatapos ng pangyayari yun ay, ano nangyari? So pagkatapos nun ay, success talaga yung bodega sa lahat ng ginawa namin, sa lahat ng mga kababalaghan. Parang yun yung naging... Hindi ba kayo napagod? Hindi ba napagod ang bodega? Maawa na kayo. Sa kakalandi niyo dalawa? Init-init ang bodega, parang pinainit pa namin lalo yun. Parang yun yung naging witness ng ganun nga, yung bawal na pag-ibig namin dalawa. Tapos, napatuloy yun hanggang sa isang araw ay nahuli kami ng mga magulang namin. Talaga. Yun na. Naging selfish din ako ng mga panahon na yun kasi dininay ko yung feelings ko para sa kuya ko. Tapos, kahit alam ko naman na pinaglalaban niya ako. At binugbog siya ng tatay namin kasi galit na galit yung tatay namin. Kaya yun, lumaya siya at simula na wala na akong sa kanya, wala nang balita. Dahil sa isang aksidente ay namatay yung mga magulang namin. Sorry to hear that. Parang paulit-ulit na sinasabi ng nanay ko yung huling habilin niya kasi na ganon, na hanapin ko daw yung kuya ko. Pumunta ka ng Manila? Pumasok ka talaga sa Manila? Pumasok sa Manila. Unang bahagi pa lang yun ng kwento. Pero paedit pa ang mga pangyayari. So sa susunod ay atin matutunghayan, malalaman pa natin kung ano ang nangyari talaga sa iyong buhay. Sa ating pagbabalik! Nagbabalik ang lihim ng lumang bahay. Tapos, yung na, pagpunta ko sa Manila, may nakilala ka. May nagpatibong ba muli ng puso ni Binibining Sandra? Yun nga, may nakilala ko isang lalaki na parang wala ka talaga masasabi sa kanya, babe. Baka talaga siya. Ang bait-bait niya. Tapos yun nga, niligawan niya ako, naging magkasintahan kami, padate-date kami, gano'n, gala-gala, kain ng mga street food. Gala lang ba? Gala lang. Sino ba yung lalaki niya? Ang pangalan, siya si Ruben. Ruben? Padilla? Hindi. Ibang Ruben yun. Ruben ko yun. Ruben ko talaga. Hindi namin Ruben. Pagkatapos doon ay? Nung isang pagkakataon na pauwi kami galing sa date namin, dumaan kami sa madilim na iskinitan. Tapos, alam ni Ruben na natakot ako sa dilim, gano'n. Tapos, sa hindi inaasahan din, may nag-hold up sa amin. Nang-hold up? Tinurn lang talaga na gano'n. Isa na siya talaga. Kasi nga, nanakawin yung mga gamit namin, yung mga ano. Tapos, hindi ko din inaasahan na
yung boses ng lalaking yun. Tapos napag-alaman ko na ang Kuya Lupi ko para ako pala yun. So yun yung naging muling pagkikita namin. Ang muling pagkikita. Tapos, nakita kayo rin pagkatapos nun. O pagkatapos na ngayon, parang nagkalabuan na din kami ni Ruben. Kasi nga, parang nadadivert yung attention ko dun sa kuya ko kasi matagal ko rin siya hindi nakita. Parang bumalik yung Alaala. yung mga alaala. Kumantong ba sa hiwalayan? Yung mga ganun pa. Unfortunately, naghiwalay na kami ni Ruben kasi hindi ko naman din kaya na makipag-fix to sa kanya tapos parang hindi na rin siya yung laman ng puso ko ng mga time na yun. Kasi parang bumalik yung nararamdaman ko dun sa kuya ko. Tapos, nakita ulit kayo ng kuya mo. Oo, tinawagan niya ako, babe. Tapos, Di ba? Yan. Okay yan. Pagpatuloy mo yan, Sandra. nagkita kami ulit sa motel. Kita nga sa dami-dami na mga lugar sa hotel. Maganda. Sige na tayo. Ano mo yung number ng hotel? Yung 23. Uy, best. Imagine mo matagal na yung ano ka na number. Dapat tapos Tapos, nag-anak ba kayo? Ganun. oo, nagtao kasi ako, pero nangyari na hindi na ako sinisipot Hindi na ng kuya ko. Mangyayari ko. Kasi, Kasi, ayaw niyang madamay ako sa pangalit kasi nga, Kaya nga, snatcher. snatcher yung trabaho. pero yung anak mo naman, normal lang. Nung una, nung pinanganak ko siya, nakita ko naman na walang diferensya sa physical, pero habang lumalaki siya, nakita ko na parang may kakaiba talaga sa kanya na hindi talaga siya normal na bata. Ayun na nga, kahit na nalaman ni Ruben na hindi sa kanya yung dinadala ko, ay nagsumama pa rin siya na yun. Sweet naman ni Ruben. Palibhasa, alam na yung paalam ko, hindi siya. Parang ganun ba? Nasaan yung kuya mo? Oo. Hindi ko na ulit siya Wala siya. nakita. Wala ano naman yun. Parang babae yung ginagamit lang ba? Yan nga, Hindi ba nang tumawag, nag-chat, nag-iwan ng tissue na may sulat na Sandra, hindi ko I shall return. I shall return. Ang nilagay sa labasa ng hotel? hindi. Wala ka lang goodbye, Sandra, pagkatapos ng gano'n? Wala talaga. Wala na akong nakikita sa kanya. Tapos, nagsama ulit kami ni Ruben. Naging masaya naman kami. Nagkaroon kami ng dalawang anak. Ay, parang mas nagpapalit ba kayo doon sa dati yung guard, ganun? Hindi kami bumalik doon sa lumang tinitirahan namin. Nagbahay kami ulit. Sa lumang bahay namin sa Quezon, tumawag yung caregiver namin na ganun nga, ninakawan doon. Kaya pumunta kami doon, tapos sa hindi nasahan, napadpad kami doon sa lumang bodega. Na yun nga, yung naging saksi ng... Bumalik pa lahat ng alaala. Yan talaga yung Halaka, di ko kami nagtanong. Ang init, ang sarap, ang pagmamahalan. Bumalik pa, Sandra. Mainit pa rin talaga. kasi, ang init nga doon. Eh? Walang init. Yun nga, may, hindi nasahan na yung anak ko, si Belinda, may inakas ka siya doon sa ano. Tapos nakita ko na, sa sahig. Sa dingding, sa Sa sahig. sisame. Sa sahig. Ano naman sa ano? Sa dingding. Sige, ipapatuloy mo. Umansya ka ng dugo, tapos parang nanginginig ako na hindi ko alam kasi parang yung Bumalik ang lahat. Bumalik ang lahat sa akin. Saan doon nagtapos? Doon nagtatapos ang kwento ng buhay ni Sandra. So, maraming salamat sa Sandra kasi pagpapamati. Ito yung kwentong buhay sa amin. Magbabalik pa kami! Nagbabalik ang lihim ng lumambay! So para sa segment ito, ang naghihanda kami laro na kung tatawagin ay Fast Talk! Kung saan may mga katanungan kami na hinihanda at kailangan mo itong sagutan ng mabilis. Handa ka ba? Handa na. Unang katanungan. Lumang bahay o bagong bahay? Lumang bahay. Top or bottom? Bottom. Sex or chocolate? Sex. Pag hindi ka pamilya, Pamilya. Lights on, lights off. Lights on. oo o hindi. Pinagsisisihan mo ba naman ang si Lupe? Hindi. Kwarto o bodega? Bodega. Oo o hindi. Naging masaya ka ba sa feeling ni Rodel? Oo. Manila o Quezon? Manila. Oo o hindi. Pinagsisisihan mo ba na pinakasalan mo si Rodel? Hindi. Taong mahal ka o taong mahal mo? Taong mahal ko. Oo o hindi.
Lupe or Ruben? Ruben. Maraming salamat. Na-appreciate talaga namin yung pagpunta mo dito. Ruben. Maraming salamat sa oras na iyong nilaan para maging guest sa aming show. Maraming salamat din sa inyong pag-invite sa akin dito at isa talaga itong karanasan para sa akin. Okay, maraming salamat.